Para sa lahat ng ating mga kababayan, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, Doc, itong tungkol nga sa pagkumpirma ninyo na itinigil ng DSWD itong pagbibigay ng pondo para sa medical assistance sa mga private hospital at partikular na dyan sa Davao area at Zamboanga City. Yes, ako po. Sabihin po sa akin yan, tungkol yan, tumulong po ako sa akin, kasama sa member po natin sa Davao at sa Zamboanga. Sinasabi po nila, kung paano sabi mo, wala po nilang DSWD sa mga office, wala po para sa mga ang emergency program ng ating hospital. Oo, Doc, hindi lang masyado naming maintindihan yung signal. Aayusin natin saglit, Doc, sa mga kababayan natin, habang hinihintay lang po natin, inaayos lang po natin yung signal ni Doc. Tungkol po ito doon sa sinasabi nga ni Doc Jose, yung pagkumpirma ng mga nasa Davao area at Zamboanga City na itinigil ng DSWD ang pagbibigay ng pondo para sa medical assistance. Doc, nasa magkano naman yung pondong ito para sa medical assistance nga dyan sa mga private hospital sa Davao at sa Zamboanga? Ganyan na tingnan. Sa isa na naman, sa mga private hospitals, pag ang mga incentive po ay need sa DSWD ng pasensya na, Doc, ayusin lang talaga natin yung inyong signal kasi hindi po maintindihan. Sayang naman po yung sinasabi ni Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association Philippines Incorporated, sa mga taga Davao at Zamboanga, lalo na itong mga workers natin na nakakatanggap din ng itong medical assistance nga sa mga private hospital. Abay, ano ho ba yung masasabi ninyo dyan po sa sitwasyon dyan sa Davao at sa Zamboanga? Alam nyo po dito sa atin, lalo't kasama po natin ngayong umaga ang presidente ng Private Hospital Association Philippines Incorporated. Doc, andyan na po ba kayo? Alright. Balikan lang natin si Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente ng Private Hospital Association Incorporated. Ayan. Partner, para sa mga kababayan natin, baka may mga komento naman dyan hinggil nga dito sa issue na ito sa mga pondo na para sa medical assistance sa Davao at Zamboanga. Maganda rin na mismo nga taga DSWD makontak natin para malaman natin kung ano ba yung pinakadahilan kung bakit naubusan. Biglaan na lang ba ito? Ito ba ay naubos na ba yung pondo? At bakit may Davao City pa? Kaya marami pong magtataka at marami ang tataas ang kilay. At sasabihin na naman, ako, ginigipit na naman yung Davao. No? Para at least malinawan po yung ating mga kababayan. Kasi baka madamay na po yung ating mga kababayan na nagpapagamot lang naman po. Kung walang bakante sa public, makikipagsapalaran sila sa private. Pero needed pa rin po nila ng tulong. Kaya mas mainam din na makapanan din natin ang taga-DSWD. Ukol din po dito mga kapartner. Nag-viral yan kasi nagkaroon po ng post, no? Parang nag-viral sa online na merong abiso na tigil muna yung pagbibigay ng tulong, assistance para doon sa mga pasyente na nasa mga private hospitals, partner Jade. At kaugnay pa rin dito sa mga issue nga dito sa mga private hospitals sa Davao City, muli nating balikan si Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association Philippines Incorporated. Doc, ulitin lang po natin itong ang pagtigil ng DSWD sa pondo o sa pagbibigay ng pondo para sa medical assistance sa private hospitals sa Davao at Zamboanga. Well, yun nga po, sumangguni tayo dun sa ating mga miyembro kung okay ba, kung ano nangyari nga dun sa mga benefits na nakukuha natin sa DSWD. At ang sabi po nila, parang ang sinasabi po ng DSWD ay wala na daw pong pondo para doon sa mga medical assistance benefits ng ating mga pasyente. At nasa magkano ito, Doc? Usually po, depende yan. No? Ang pinakamababa po usually diyan is 5,000.
Pero umabot yan ng pwedeng 10,000, pwedeng 25,000, up to a maximum of 75,000 po yan. Depende po doon sa nag-a-approve niyan at doon po sa klase ng benefits na bibigyan natin doon po sa mga diagnosis na binibigay ng ospital. Nagbigay din ho ba ng abiso muna o notification ba yung ating DSWD na ito'y ititigil at nagbigay ng klaro, malinaw na dahilan? Parang ang sinasabi lang po ay kulang na yung pondo. Ngayon yung pagsasabi po, hindi po natin alam kung naabisahan sila o naabisuhan sila na mauubos na yung pondo. Hindi po natin yun. At kumpirmado, Doc, na Davao City at Zamboanga City lamang. Hindi po, yun lang po ang nakausap namin, nakausap ko. Pero malamang po, hindi lang doon sa area na yon, malamang doon sa marami pa pong areas yan. Kasi usually naman, yun sa mga per region po yan usually . So, kung nando tayo sa Region 12, Region 10, ganyan, baka malamang yung iba ring areas ay apektado din po. Kung meron po kayong datos, kung kaya po ninyo, kahit estimate lamang, Doc, ilang pasyente ho ba o mga benepisyaryo ang maapektuhan itong pagtigil nga dito sa pondo, pagbibigay pondo para sa medical assistance? Napakalaki po yan ng usually na apektuhan, Kahit po 5,000 lang, napakalaking halaga na po yan para sa ating mga pasyente. Siguro sabihin po natin na more than 30% po ng ating mga pasyente ay nagre-rely diyan sa DSWD medical assistance benefits. At yan po usually ay yung talaga mga indigent patients natin. At ito rin ay biglaang ipaalam sa inyo. Wala bang direktang information o communication mula sa DSWD na ganito ang gagawin po nila? So far, ang alam ko po, wala kaming na-receive na gano'n. Kasi usually naman po kahit ganyan, tuloy-tuloy naman po ang pagpaprocess natin. Ngayon, siguro, kaya hindi masyadong napansin kaagad yan, ay sa dahilang, usually nadidelay din po ang payments. Yun naman po ay nasa pag-uusap sa memorandum of agreement between the hospital at saka DSWD. At yun po binibigyan namin usually ng mga 30, 60 days, even up to 4 months na pagbabayad nila. Ngayon, nito lang po namin actually nalaman na merong lumalabas na ganyan na ubos na daw po ang pondo. Lang sa gayon, yun mo, kaya po kami nagtanong sa aming mga ibang ospital. Doc, kailan lang po ito nalaman po ninyo o naipatupad na talagang itinigil na? Actually, rinig ko lang po yan nitong tawagan po ako ng inyong istasyon. Kaya binerify ko po. At totoo at yun nga sinungguni po ninyo sa mga kasamahan po ninyo at kumpirmadong itinigil nga. Well, hindi naman po natin sasabing agad itinigil, basta para sinasabi po nila ay kulang na ang pondo. So we don't know kung baka naman hindi na-release ang budget or whatever, Pero ang sabi na po nila ay temporarily ay wala pa pong silang maibibigay na pondo. Paano po yan, Doc? Ano pong gagawin ng FAPI hinggil po dito? Well, kami naman po ay usually sinasabihan lang po namin ang aming mga hospital. Usually naman po ang mga hospital directly, meron niyang memorandum of agreement with the DSWD. At sa kanilang pakipag-usap sa DSWD, yun po, sila naman may kanilang direct na involvement sila sa DSWD at ang ating mga miyembrong hospital. Ngayon, kung nagkakaroon po ng problema, that's the only time na pumapasok kami at tinatanong namin. Yun po, doon lang po kami usually tumutulong. At sa ngayon, wala pang communication kayo with DSWD pagdating po sa usapin na ito? Plano pa lamang? Wala pa po. Hindi po namin sila... Actually, hindi naman usually nakikipag-usap sa amin ng mga yan. Directly sila nakikipag-usap sa ating mga different hospitals. Although, yun nga, dahil meron din akong mga kasamang ina-affiliate na hospital, kaya alam ko din po, more or less, na talagang malaki po epekto niyan sa ating mga pasyente po.
Si Partner Admar, kasama ko po dito. Doc, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Doc, magandang umaga si Admar po ito. Kumbaga, maliban pa ito sa existing na PhilHealth, no? Tama ba? Opo. Kasi ang PhilHealth naman po natin, okay yan, it covers around 20% or 25%. And then after that po, yung mga out-of-pocket po ng ating mga pasyente, usually papasok nila yan, kung meron silang DSWD benefit, papasok po nila yan. Meron sila halimbawa nakuha sa kanilang mga congressmen, sa kanilang mayor, sa local government units, napasok din po yan. At ang babayaran na po nila lang ay usually kung ano man yung excess pa dun sa mga pinapasok na katulad niya nagtulong galing sa gobyerno at galing sa ating mga local government units. Kung ang ang PhilHealth may packages po yan. Sa DSWD, ano yung common na tulong na ibinibigay nila sa mga pasyente sa mga private? Yun po ay nasa halagang binibigay nila eh. Sinasabi lang po nila sa benefits nila, nag-umpisa sa 5,000, meron 10,000, 25,000, up to a maximum of 75,000 po. At napakalaki pong ano yan, especially kung ang pasyente, halimbawa may cancer at napakalaki na nagastos niya sa ospital. Wala bang sir, limit yan? Ilang pasyente lang kada ospital na kanilang bibigyan po ng tulong? May itinakda po ba silang ganyan po, Doc? Alam po, wala naman po yung tungkol niya sa ganyan, sa number of patients. Ang lang po, ang maximum, maximum amount is 75,000 per patient. And maliban dito sa Davao City and Zamboanga City, usual ba yan na nagkakaroon ng nauubusan ba ng pondo along sa isang buong taon? Parang ngayon lang po kami naka-encounter ng ganito, And then, of course, wala pa po tayo sa bandang huli ng taon, Nasa gitna pa lang po tayo, So, as far as I know, there is around 200 plus billions na inaalat or budget para sa ating DSWD. So, hindi lang po natin alam kung baka naman nadi-delay lang po ang funding niya. So, clarify ko lang, sir, sa tagal nyo na po dyan sa propesyon at dyan po sa PIHAPI na grupo, sir, kumbaga ngayon nyo lang narinig na merong itinigil yung pagbibigay ng benepisyo sa mga pasyente na nasa inyo pong mga pagamutan. So far, ngayon lang po talaga na may nagreklamong ganyan. But then previously po, parang temporary na sinasabi nila and then nare-resolve ka agad. Hopefully, ganun din po ang nangyayari ngayon at palagay ko magagawa naman pa ng paraan. Siguro yan kung sakali man na talaga nagkulang na sila ng pondo. Sir, yung mga, ano po yung nakikita nyong epekto sa mga ospital din? Halimbawa ganito, merong mga ipinangako din yung mga pasyente na magkakaroon sila ng tulong mula DSWD tapos like kagaya nito na wala na pala, no? Meron po ba yung masamang epekto sa hanay nyo po? Napakalaking epekto po yan sa ating mga pasyente, lalo na po yung talagang hindi maka-afford, yung pag lalo malaki yung out-of-pocket nila at wala naman silang pagkukunan talaga. Yung 5,000, napakalaking amount na po yun sa ating mga pasyente. Kapag ito po ay napatigil, di siyempre, po yan, malaking epekto rin sa ating mga hospital. Kasi siyempre, po yan, magiging part yan ng mga kakulangan ng ating mga private, especially sa private hospitals po, para sa operational cost ng ating hospital kung hindi makakabayad ang ating mga pasyente. Doc, siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan at maging sa ating pamahalaan. Siguro naman po, kami po naniniwala na palagay ko naman temporary lang yan kung sakaling yung kakulangan ng pondo na yan kasi pwede naman sigurong madagdagan ng pondo kung talagang kulang na. And then inaasahan po namin na ipagpapatuloy ng DSWD ang pagbibigay ng medical benefits sa ating mga kababayan po. Doc, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Thank you po.
Si Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association Philippines Incorporated. At ayon nga sa kanya, partner, talagang batay doon sa pagsanggunin niya sa mga kasamahan dyan sa Davao at Zamboanga, meron talagang pagtigil dito sa medical, yung pondo para sa medical assistance. Pero yun nga, ang sinasabi ng DSWD ay wala nang sapat na pondo. So hopefully, ito'y temporaryo lamang, batay na rin sa kanyang panawagan at maibalik muli dahil malaking tulong po sabi pa nga niya, around 30% yung maapektuhan nitong pagtigil nga sa pondo para sa medical assistance sa mga kababayan natin dyan sa Davao at Zamboanga City.